Na-curious ka na ba kung papaanong nakakabuo ang isang mumunting gagamba ng isang material na napakatindi na kaya nitong harangan ng isang malaking Boeing 747? Teka, bakit eroplano? Well, tama ang narinig mo. Pag-uusapan natin ng spider silk, isang bagay na kahit hindi mas matibay sa bakal ay pwedeng makipagkompetensya o higitan pa ito sa ilang sukatan ng lakas. Now, gawin natin itong mas simple. Pag tayo ay nag-uusap tungkol sa strength ng isang material, karaniwan nating tinutukoy ang kakayahan nitong magdala ng bigat nang hindi nasisira at dito nagsashine ang spider silk. Ang bakal na sobrang tigas at tibay ay may tensile strength na mula 0.2 to nearly 2 gigapascals. Isipin mo ito bilang ang puwersa na kayang labanan ng isang material bago bumigay sa presyon. Pero ito ang interesting part. Isang specific type ng spider silk ang nasa middle ng range na ito na may tensile strength na slightly over 1 gigapascals. Dagdag pa dito, ang spider silk ay meron ding kamanghamanghang katangian. Ang kanyang density ay halos 6 na beses na mas mababa kaysa sa steel. Ang density ay nagsasabi kung gaano kasiksik o kagaan ng isang material at ang mababang density ng spider silk ay nagsasabi na mas magaan ito kaysa sa steel. Kaya naman maski pareho ang diameter, ang isang strand ng spider silk ay 5 beses na mas matibay kaysa sa isang steel bar. Parang pinagkukumpara natin ang pagkakaiba ng isang feather sa isang sledgehammer. Ngayon, imagine mong ganitong senaryo. Isang payat na strand ng spider silk na parang kasing laki ng isang lapis na lumalaban sa napakalakas na puwersa ng isang Boeing 747. Hindi ka panipaniwala, di ba? Pero sa teorya, yan ang kapangyarihan ng silk ng gagamba. Ang amazing na strength to density ratio nito ay nagbibigay sa kanya ng potensyal na harangan ang isang malaking eroplano sa paglipad. Siguro nagtataka ka, ano kayang pwede natin gawin sa ganitong uri ng astig na material? Well, nanghihinayang ang mga engineer at designer sa mga opportunity. Ang super strength ng spider silk ay nagbibigay ng mga chance sa maraming application. Imagine mo na lang ang bulletproof na textile na makakasave sa atin o mga airbag ng sasakyan na makakasave ng todo kung may banggaan. Pero hindi lang doon ang potensyal. Ang spider silk ay pwede rin magbago sa medical field. Maaari itong gamitin para sa mga pagkukumpuni ng panga, mga tahi sa mata at kahit na mga artificial na litid at ligaments. Ang mga posibilidad ay napakalawak tulad ng web mismo. Ngayon, sa puntong ito, komplikado na ang sitwasyon. Kahit na napakaraming posibilidad, hindi pa rin nagagawang ideyang ito. Ang tanong, bakit kaya? Isa lang naman ang simpleng problema, ang pag-produce ng sapat na spider silk. Kasi naman, para makapag-produce ng silk, kailangan ng mga gagamba. Pero ito yung catch, hindi gaanong cooperative ang mga gagamba. Nung sinubukan ng mga scientists na magtayo ng spider farm para kunin ang kanilang silk, naglaban-laban lang ang mga gagamba sa isa't isa. Ay naku nga naman. So, ano pa nga bang solusyon? Well, mag-ready ka sa hindi mo inaakalang twist na ito. Ang mga researchers, sa paghahanap nila ng sapat na spider silk, ay nagtungo sa isang hindi pangkaraniwang source, ang mga kambing. Oo, tama ang narinig mo, mga kambing. Ang mga furry friends na ito ay genetically modified para gumawa ng spider silk proteins sa kanilang gatas. Parang isang quirky science fiction story na naging totoo. Pero bago tayo magpatuloy, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell notification icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Sa pagnanais na makakuha ng mas maraming spider silk nang walang spider drama, isang kumpanya sa Montreal na Nexia Biotechnologies ang nagsagawa ng unang matapang na hakbang. Nag-decide silang i-tweak ang genetic makeup ng mga kambing at binigyan sila ng special gift nito, ang kapasidad na lumikha ng spider silk protein sa kanilang gatas. Talagang mga kambing na may bahid na arachnid. Pero bakit nga ba mga kambing? Dito pinapakita ang clever design ng inang kalikasan. Nalaman kasi na parehong may unique glands ang mga gamba at mga kambing na nagpo-produce ng same type ng complex proteins. Sa mga gagamba, ang mga proteins na ito ay nagpo-form ng silk. Sa mga kambing, ang mga proteins na ito ay nasa kanilang mammary glands na responsable naman sa produksyon ng gatas. Kaya nakakita ang mga siyentipiko ng isang sinag ng pag-asa.
Isang pagkakataon na puwersahin ang mga silk protein na lumabas sa gatas ng mga genetically modified na kambing. Imagine mo ang scene na ito. Maingat na kinukuha ng mga scientifico ang isang gene mula sa isang golden orb weaving spider. Oo, isang spider gene. At ipinasok ito sa isang itlog ng kambing. Parang isang delicate dance ng genetics at biology. Ang goal ay simple lamang. Kailangan mag-secrete ang mga espesyal na kambing na ito ng spider silk sa kanilang gatas. Parang ang mga kambing mismo ay naging master weavers na gumagawa ng kanilang sariling bersyon ng silk sa loob ng kanilang katawan. Ngayon, imagine mo ang ganitong weird na image, mga raw na mga genetically modified na kambing. Masiglang kumakain ng damo habang patagong naglalabas ng silk na gagambas sa kanilang mga gatas. Ito ay pagsasama ng kalikasan at ng science. Isang collaboration na tanging ang pinakamapangahas na mga imahinasyon lamang ang makakaisip. At ang matalinong plano na ito ay may pangako na magpapabago sa produksyon ng spider silk o na massive scale. Ang mga visionary sa Nexia Biotechnologies ay sobrang saya sa potensyal ng kanilang mga goat silk factory. May plano pa nga silang i-extract ang gatas mula sa mga extraordinary mga kambing na ito, i-isolate ang mga protein ng spider silk at gamitin naman ito para mag-produce ng isang silk bonanza. Malapit na sana nilang ma-achieve ang mass production ng spider silk. Ngayon balikan natin ang 2002 at ang mga bunga ng nangungunang eksperimento ng Nexia Biotechnologies ay nagsimula ng lumitaw. Ang dalawang lalaking kambing na genetically modified para gumawa ng spider silk protein ay matagumpay na nakapagpaanak sa mga babaeng kambing. At ang resulta, mga babaeng anak na may kahanga-hangang spider silk protein sa kanilang genes. Ito ay isang breakthrough moment, puno ng pag-asa at pag-aabang sa mga posibilidad sa susunod. Ang mga kakaibang kambing na ito na may pinaghalong genes ng gagamba at kambing ay napadpad sa mapagmahal na yakap ng isang dating maple syrup farm sa Quebec sa Canada. Ang farm ay naging kanilang tahanan, isang lugar kung saan ang prioridad ay ang kanilang kaginhawaan. Ang mga tagapag-alaga ay nagpursige para lumikha ng isang kapaligiran na magpapanatili sa mga kambing na relax at masaya. At paano nga ba nila ito ginawa? Hindi naman nila minasadya mga kambing, pinatugtugan na lamang nila ito. Imaginein mo to, ang mga goat from different parts of the world na may sarili nilang musical tastes. Ang ilan ay pinapatugtugan ng soothing reggae melodies, habang ang iba naman ay nag-e-enjoy sa soulful rhythm ng blues. Si Ali Alwatari, isang material scientist na involved sa project, ay masayang binalikan ng kahalagahan ng goat relaxation. After all, ang isang relax na kambing ay isang masaya at produktibong kambing. Ready na ang stage at malapit na sa isang major success ang Nexia Biotechnologies. Noong 2003, sila ay nakagawa ng isang significant milestone sa pamamagitan ng matagumpay na pag-ikot ng unang milya ng human-made spider silk. Ito ay isang kahanga-hangang sandali, habang ang siyensya at kalikasan ay nagtutulungan para gumawa ng isang material na pwedeng mag-revolutionize ng maraming mga industry. Pero hindi lahat ay ayon sa plano. Bagamat ang mga protina ng spider silk na nilikha ng mga kambing ay kahanga-hanga, hindi pa rin sila sapat sa laki at lakas para sa commercial use. Nakaharap ang Nexia Biotechnologies sa malalaking hamon at sa kasamang palad, nagdeklara ang kumpanya ng bankruptcy taong 2009. Ang pangarap na mag-produce ng spider silk sa large scale ay tila nawala. So, ano nangyari sa mga kambing? Dalawa sa mga kakaibang nilalang na ito na pinangalanan na Sugar at Spice ay naging sikat. Naging ambassador sila ng siyensya at ipinagmalaki sa Canada Agriculture Museum sa Ottawa. Dumagsa ang mga tao para makita mga himala na ito na nakakita ng kahanga-hangang pinagsama ng genetics ng gagamba at ng kambing. Pero hindi naman lahat ay natuwa sa kanilang presensya at ang mga protesta ay humantong sa kanilang pagtanggal sa publiko taong 2013. Ang kwento ng mga kambing na magkaroon ng kakayahang gumawa ng spider silk ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagbabago. May mga tagumpay at balakid. Pero ang diwa ng curiosity at innovation na nagpasimula ng kahanga-hangang pagsisikap na ito ay nananatili. Ang mga kambing o iba pang mga malikhaing likha ay masusolusyonan ang hamon ng paggawa ng commercial na spider silk at mapapabilib ang mundo sa kanilang makintab na mga himala. Kahit na ang Nexia Biotechnologies ay nagkaroon ng mga challenge at nag-declare ng bankruptcy, ang kwento ng mga genetically modified na kambing ay malayo pa sa katapusan.
enter molecular biologist Justin Jones at Randy Lewis na nag-travel from Wyoming to Canada. At ano ang kanilang misyon? Iligtas sa mga spider goats at bigyan sila ng bagong tahanan. Isipin mo ito, isang trailer na puno ng mga benteng kambing na nagsimula ng isang malaking pakikipagsapalaran sa iba't ibang bansa. Parang isang matapang na rescue mission na galing sa isang action movie. Nang ligtas na nakabalik sa Wyoming, si Lewis kasama ang kanyang mga trusted goats ay nag-set up ng shop sa University of Wyoming. Pero hindi doon natatapos ang kwento. Noong 2011, si Lewis ay nag-impake ng mga gamit at ang mga kambing syempre at nagtungo sila sa Utah State University na nagpatuloy sa kanyang trabaho kasama ang mga kakaibang nilalang na ito. Parang isang traveling circus pero imbis na mga leon at acrobats, ang mga spider goats ang bida sa show na ito. Sa farm ng Utah State University sa Logan, ginawa ni Lewis ang kanyang research kasama mga spider goat sa kanyang tabi. Ngayon, baka na-curious ka, paano kinaya ng mga kambing ang genetic modification? Naapektuhan ba nito ang kanilang well-being? Well, fret not, dahil may reassuring words itong si Lewis. Sabi niya, ang genetic modification ay hindi nakakasama sa mga kambing sa anumang paraan. You see, ang spider gene ay active lamang kapag ang kambing ay nagpuproduce na ng milk at exclusive lang na ando doon sa mga udder nila. Parang ang mga udder nila ay naging mga secret layer ng production ng spider silk. Binigyan din ni Lewis na sa loob ng 15 taon na pakikipagtrabaho sa mga kambing na ito, walang nakitang anumang abnormal na panganib sa kalusugan. Parang ang mga kambing na ito ay happy-happy sa buhay nila na may spider gene at nagpuproduce ng gatas na pwedeng mag-spin ng isang revolution sa silk. Mula sa kanilang misyon na sagipin sila sa ibang bansa hanggang sa kanilang bagong tirahan sa Utah State University, ang mga kambing na ito ay tunay na superhero sa kanilang sariling paraan. Dala-dala nila ang mga genetic secrets ng mga gagamba sa kanilang katawan, lumalaban sa mga hamon at nakabighani sa mundo ng siyensya. Ang mahiwagang pagbabago ng genes ng kambing sa mga manipis na hibla ng spider silk. Paano ito nangyari? Kaya ako nandito para ipaliwanag sa iyong misteryo. Ang journey ay nagsimula sa pag-breed ng mga genetically modified goat. Pero here's the twist. Hindi lahat ng kambing na nilikha mula sa prosesong ito ay makakakuha ng inaasam-asam na silk gene. Parang genetic roulette lang. Halimbawa, ang team ni Randy Lewis ay tumanggap ng 7 kambing noong February 2010. 3 lang sa kanila ang mayroong mahalagang silk gene. Parang naghahanap ng karayom sa gitna ng dayami. Pero syempre may mga cute na kambing. Kapag nag-mature na ang mga special goats na ito at nag-reach na sa age ng lactation, oras na para gumawa ng himala ang mga siyentipiko. Imagine this, isang eksena na parang isang dairy farm. Maingat na ginagatasan ng mga mananaliksik ang mga kambing. Inaalis ang kanilang gatas tulad ng ginagawa nila sa normal na mga kambing. Kung titignan mo ang gatas na ito, wala itong pinagkaiba sa gatas na makikita mo sa mga supermarket. Isang regular na gatas ng kambing lamang. Pero sabi nga nila, appearances can be deceiving. Kapag mas pinag-aralan mo at sinuri ang mga sangkap ng gatas, doon lumilitaw ang sikreto. Sa gitna ng lahat ng mga protein sa gatas, may isang espesyal na dumagdag. Ang isang protein na may hawak sa susi ng kahanga-hangang spider silk. Parang nakakita ka ng isang diamond na nakatago sa gitna ng mga bato. Sa pagkuha ng gatas, dinala ng mga researcher ito sa kanilang mga lab. Nagsimula ng isang maingat at masusing proseso. Maingat nilang proseso ang gatas. Tinanggal ang lahat ng mga sangkap maliban sa mahalagang mga silk protein ng gatas. Parang pinaghihiwalay nilang essence ng silk mula sa gatas at iniiwan lamang ang mga mahiwagang hibla na ito. Now, imagine mo ang isang scientist sa lab na humahawak ng isang glass rod na may sobrang presisyon. Gamit ang mahiwagang kasangkapan na ito, ina-isolate nila ang mga individual fibers ng spider silk protein. Maingat na pinaghihiwalay mula sa iba. Dahan-dahan nilang iniikot ang mga hiblang ito sa isang reel na bumubuo naman ng pundasyon ng spider silk. And just like that, sa komplikadong paraan, tapos ng paggawa at pagkuha ng spider silk. Mula sa genes ng kambing, pati na rin ng gatas, pati na rin ang paghihiwalay ng mga silk proteins at paggawa ng mga hibla. Inilalapit tayo ng science sa kakaibang mundo ng spider silk. Habang mga spider goat ang nakakakuha ng spotlight hanggang ngayon, tila hindi sila ang pinakamahusay na tagagawa ng silk sa lahat. Si Randy Lewis at ang kanyang team ay naghahanap ng iba pang paraan para lumikha ng himalang material na ito. Si Lewis, isang tunay na pioneer ng spider silk,
naniniwala na ang kinabukasan ng spider silk ay nasa iba't ibang applications. Noong 2019, sinabi niya sa AFN na ang mga unang commercial uses ng spider silk ay malamang na may kinalaman sa fibers, gels, coatings at adhesives. Isipin mo na lang ang mga possibilities. Super strong na fibers at versatile materials na pwedeng mag-revolutionize sa mga industries. Parang nagbukas ka ng isang treasure trove ng innovative solutions. Sa katunayan, ang amazing research ni Lewis ay nakahuli ng atensyon ng US Navy na nag-award sa kanya ng isang grant noong 2018. Ang vision nila, to develop an underwater spider web na makakatrap ng mga propeller ng mga bangka ng kalaban. Usapang web of intrigue yan. Dahil sa incredible strength ng spider silk, hindi nakakapagtaka na na-attract ang Navy sa kanyang potensyal. Pero ang mga spider goat ay may kakumpetensya sa kanilang paglikha ng silk. Si Lewis at ang kanyang team ay nag-experiment sa genetically modified na bakterya, ang alfalfa at pati na rin sa mga silkworm. Sila ay determinado na makahanap ng most efficient at sustainable way para mag-produce ng spider silk nang hindi umaasa sa mga kambing. Isa sa mga breakthrough ay ang paggamit ng isang kahanga-hangang technology at tinatawag namang CRISPR o Cas9. Basically, ang CRISPR o Cas9 ay nagbibigay daan sa mga scientists na i-edit ang mga gene. Isang tunay na himala ng makabagong science. Ginamit ng team ni Lewis ang revolutionary tool na ito para i-insert ang mga gene ng spider silk sa Bombyx mori silkworm. Parang binigyan nila ang silkworm ng isang superpower. Dahil sa CRISPR, mas kontrolado at tumpak ang team sa pagbabago ng genes. Ito ay isang game changer na nagpapadali ng proseso ng paggawa ng maraming silk ng gagamba. Bago ito, ang pagtatangka nila na ipagsama ang DNA ng protina ng gagamba sa mga transgenic host ay palaging hindi nagtatagumpay. Pero ngayon, ang future ng produksyon ng spider silk ay mas maganda na kumpara dati. Kaya habang mga spider goats ay nagkakaroon ng kanilang panahon sa spotlight, hindi sila nag-iisa sa kamanghamanghang paglalakbay na ito. Si Lewis at ang kanyang team ay mga pioneer na naghahanap ng iba't ibang paraan para malaman ang mga lihim ng spider silk production. Mula sa bakterya hanggang sa alfalfa hanggang sa silkworms, hindi nila pinapalampas ang bawat detalye. Sino nga ba makakaalam kung ano ang mangyayari sa nakakabilib na kwento ng scientific ingenuity? Salamat sa panonood at dito na nagtatapos ang ating video. Masaksihan natin ang kahanga-hangang paglalakbay mula sa genes ng kambing hanggang sa maninipis na spider silk. Pero hindi pa doon natatapos ang kwento. Si Randy Lewis at ang kanyang team ay patuloy na sumusubok, naghahanap ng mga bagong bayani na makakagawa ng himalang material na ito. Mula sa genetically modified bacteria hanggang sa simpleng alfalfa at pati na rin ang astig na silkworms, sinubukan ni Lewis at ang kanyang team ang lahat ng paraan sa kanilang quest na mag-mass produce ng spider silk. But wait, there's more. Ginamit din nila ang power ng CRISPR, isang cutting-edge technology na nagpapahintulot sa kanila na mag-edit ng genes parang mga wizards of science. Gamit ang CRISPR, nakuha nila ang bago at tumpak na paraan na nagbubukas ng mga daan sa isang future kung saan ang spider silk ay pwedeng mag-produce sa grand scale. Ito ay isang game changer, isang breakthrough na nagpapalapit sa atin sa paggamit ng full potential ng material na ito. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. At kung meron kang topic na gusto mong itakal natin dito sa channel, pakilagay naman sa comment section dyan sa baba. Maraming salamat sa inyong panonood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content, pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.